Nakakalungkot lang kasi hindi inexpect ni Gion Cyrus na sangkatutak na bashings ang mga natanggap niya sa kanyang mismong social media account. Naging contestant kasi si Gion Cyrus bilang isang impersonator ni Stel sa SB19 na P-pop group dito sa Pilipinas. So, eto yung isang bagong programa ng It's Showtime na showcasing sa mga kalokalikes ng favorite artist nyo or kung sino mang mga iniidolo nyo. However, nagbigay siya ng statement kasi hindi niya inaasahan yung mga pambabatikos laban sa kanya na gusto lang naman niya na ipamalas ang kanyang talento and syempre super fan niya or super fan siya ni Stel. So ito yung kanyang sinabi, no? Gion Cyrus sa kanyang social media account, my It's Showtime ABS-CBN experience. First of all, I want to say how grateful I am for the kind messages from everyone. This will be my last post and the last time I checked notifications on all my social media accounts for a while. I'm quite sensitive to hurtful words, but I prepared myself for the possibility of negative comments before accepting the offer to be seen on national TV. So, inofferan pala siya, no? And then, I am not upset by those who laughed at my appearance. Of course, our main goal at Showtime was to bring laughter and good vibes to everyone. What really broke my heart, though, is seeing people create stories that somehow, because of me, Kuya Stel might face more bashing, especially with his recent issues about fame, shame, visuals still being fresh. So it's painful to read comments blaming me, saying that Kuya Stel will receive more hurtful remarks because of my appearance, and nakakahiya daw sa fandom with some even suggesting I shouldn't have participated. O di ba nakakalungkot, no? For your information or FYI, ABS-CBN reached out to me. I didn't want to miss an opportunity to showcase my talents and share my love for performing with everyone. I did my very best to give everyone a great show through my talent. But please stop accusing me of fueling the fire that might bring more negativity towards Stel. I hope I made my fellow 18 proud by performing an SB19 song, and I'm incredibly grateful to my group Titans for showing me love and support. So thank you everyone. And syempre, member siya ng Titans, so alam naman natin na talagang talentado silang grupo. Kaya wala naman masama kung i-impersonate niya si Stel, 'di ba, ng SB19. Ang nakakaloka lang dito is yung negativity talaga. And kung mapapansin mo sa comment section, may nag-react na, wow, member pala siya ng mga Titans. Kilalang talentado ang group na ito and nako-cover sila ng mga sayaw ng SB19 and talagang magagaling sila. So, naa-appreciate ng isa nag-comment na nalaman niya na member itong nag-impersonate kay Stel ng Titans. O, di ba? Tapos, yung second naman is, proud of you, Kuya Gion. You showed us how talented you are. You don't blame yourself. Hayaan mo lang ang mga taong ganyan, hindi sila bate or walang maidudulot talaga ang mga negativity. And then, eto yung isa, minsan lang ako magko-comment, honestly, para ngayon nga lang ata sa artista or celebrity. Napanood ko ito kanina sa It's Showtime, pero nung lumabas siya, mas na-proud ako kay Style ng sobra. Sabi ko sa kasama ko, grabe iba na ang kasikatan nila talaga kasi ang layo na ng natating nila. So, huli man siya nagkaroon ng solo debut, pero mula nang lumabas siya, The Voice as a coach, mas nakita ko talaga na marami ang mararating niya. So, na-appreciate talaga nila yung performance ni Gion. And hindi nila maintindihan kung bakit merong wave of negativity ang mga dumadating towards sa impersonator or itong talentado na si Gion, no? Tapos pati na rin kay Stel. So, nakakaloka talaga yung mga wave of toxicity as part of yung toxic na kanal attitude ng mga ibang fans. Marami man ang kumukutsa kay Gion Cyrus pero walang-wala kayo talaga sa kanyang talent. And syempre, so yung kanyang personality, perseverance, and ang umangat ang kanyang buhay. So even though marami ang parang nagulat or marami talagang sea of toxicity na gusto siyang pabagsakin as part of crab mentality, here
he is now na pinagpapatuloy lang niya yung gusto niya, yung talento niya, yung passion niya para makapagbigay saya ng mga tao. So, wala na siyang kailangang i-explain pa kasi nga yung talent niya mismo ang magpapaangat sa kanyang buhay. Katulad ng ginawa ni Stel, kaya medyo umaahon na siya sa kanyang karera bilang isang talented singer and member ng 18 SB19. Pansinin nyo, yung pinakamalakas na loob na manlait, mang-bash, or mag-spread ng toxicity ay yung mga profiles na dummy accounts. Yung kapag i-click mo ay walang laman yung profile, walang laman yung picture, as in, kakagawa lang talaga yung profile for the purpose na mang-bash talaga. And secondly, yung mga nakalock ang profile na malakas ang loob nilang mag-bash kasi alam nila na mahihirapan silang maresbakan. O, di ba? So, yun lang nakakalungkot, pero tignan nyo siya. Umaangat siya dahil sa talento niya. And at least siya may talent. Katulad ni Stel na may talent din. Tsaka ang importante dito ay follow nyo na lang ako sa Instagram account and syempre sa mga social media accounts ko. So, always remember to keep yourself happy, stay away from negativity, iwasan mo na lang yung mga toxic people. Okay, so that's it guys. Thank you and have a nice day. Mwah!